Hi guys, so this is going to be the tutorial for conditional formatting. So simple lang yung gagawin natin. Ang gagawin natin, i-allow natin yung automatically nag-change ng color yung mga font o yung mga format ng cells kapag nakikita niya na pasado siya o hindi. Okay? So dito, ang condition dito, dapat greater than 74 siya. So, paano natin siya gagawin? So una, kiklik natin yung cell na gusto nating i-check. And then, punta tayo sa conditional formatting. Go to highlight cell rules. So, kung mapapansin nyo dito, meron tayong greater than, less than, in between values. Ayan. So, pwede rin yun. Na bibigyan nyo ng certain condition o format yung mga cells kapag na-reach natin yung criteria. So, sa ngayon, dito, sa grades, simple lang. Dapat greater than. Para mag-green siya, greater than yung ilalagay natin. Pero anong value? Dapat it should be greater than 74. Kasi 75 pataas, pasado. So, ang tanong, ano yung kanyang magiging format? Ayan. So, pwede tayong with green or pwede rin naman tayong mag-custom. Okay? So, sa ngayon, subukan natin mag-custom format. Ayan. So, let's go with, siguro gamitin natin yung green lang. Ayan. Green filled with dark green text. Okay. So, ito na yung format natin. Yan. So, ang gagawin natin ngayon, we will copy this and we will paste the format below. Ayan. Ayan. And mapapansin ninyo, lahat lang ng pasadong numbers, sila lang yung naglalagay ng kulay green. Okay? Pero, syempre, dapat may condition din tayo pagdating sa mga hindi pasado. So, what we will do is we will also create that specific format na ilalagay natin sa kanya. So, maglalagay ulit tayo ng isa namang conditional formatting dito sa cell na to. And this time, less than naman. So, ang hinahanap naman natin, anything that is less than 75, gagawin naman natin siyang light red with dark red text. Click OK. So, kakopy uli natin ito. And then, ipipaste natin sa baba yung mga formatting natin. Ayan. Okay? So, dito dapat mag-red na siya kasi madedetect na siya as a failing grade. Okay? So, that is how we use conditional formatting. So, hindi lang naman siya para sa mga numbers. Pwede rin naman siya para dun sa mga certain na text. Ayan. So, dito, pass or fail yung pinipili natin. So, same format natin, green and red lang din. Piliin natin si conditional formatting, highlight share rules, and this time, text that contains naman siya. Kasi text yung laman ng status eh. So, gagawin ko dyan, pag merong past na pangalan, gagawin natin siyang green filled with green text. Okay? So, if we click drag, So, if we copy and then paste the format, yan, pinipaste ko yung format, pwede natin makita na yung mga failed, hindi naman siya naiiba kasi it doesn't fit the format. So, ibig sabihin, kada isa, pwede tayong maglagay ng dalawang conditional formatting. So, maglagay naman tayo ng para sa red. Okay? So, ang gagawin ko, same process, dahil text rin naman siya. Pero dito, failed naman. So, pipiliin ko naman yung light red filled with dark text. Ayan. So, gagawin ko, i-copy ko yung cell natin, pero ipipaste ko lang yung formatting. Hindi po yung values kasi pag nangyari po yun, mag-iiba po yung format ng yung value ng laman ng cell. Ayan. So, makikita nyo naman, may iba't iba tayong klase ng paste options. Ayan. So, ngayon, dahil na-paste ko na yung format, anytime na magbago yung mga values nito, nagbabago na rin yung kanyang laman. Diba? So, nag-change yung format. Okay? So, kung mapapansin nyo, may sarili na siyang formula naman dito. Pero, syempre, meron din siyang specific conditional formatting. Ibig sabihin kasi ng conditional formatting, yung format mismo ng cell, yung binabago natin, hindi naman yung value lang. Okay? So, naka-base pa rin tayo sa value niya, pero hindi natin binabago. Binabago natin yung format ng cell. Okay. So, yun lang po ang conditional formatting. Again, this is Sir Arca, and thank you very much.